Okay, so mga kamatis, mga kaibigan, shoutouts kay Average Pinoy YouTuber. Papanoorin natin yung trabaho niya na napakaganda yung pagkaka-edit. Okay, pakinggan natin. Sige, let's go. MSB, we all had the wrong expectations on Frank. Bakit? Ganda nung bass na For the people na nag-enroll sa MSB, we all had the wrong expectations on Franklin Miano's new business model. Bakit? And hindi nyo kasalanan yun. Franklin Miano's marketing, although aminin ko is a genius move on his part, it's still unrealistic. Hindi Ayun. So, sabi, yun muna medyo i-contest ko yung point mo na yun. I think ang pinaka notable, hindi siya genius kasi ang ginawa niya lang naman, in-spam niya yung kanyang, ayan yan lang yung ginawa niyang kakaiba. Gumawa siya ng Franklin Miano na napakaraming account nito. I don't know kung ilan to. Pero kung merong taong makakapaglagay nito sa Excel file, tapos as in lahat, pati links, isa-isa, bibigyan ko kayo ng magkano bang average ngayon? Average sahod, minimum wage, 600. Bibigyan ko yung 600 pesos. Kasi this is a lot, man. Miski ako, nung tinry kong i-browse to, sobrang dami. Diba? Ayan, ang dami, pare. So, I think ito yung pinaka nilamang niya. In-spam niya yung TikTok ng mga account niya. Ayan, ang dami niyan. Hindi ko alam kung ilan, pero it is a lot. And makikita mo na sa kanya kasi nakalink yung, kunyari ito, I'll click a random video. Makikita mo dyan yung kanyang mga links. 'Di ba? Tapos may mga pin post yung sa mga sikat na niya. Kaya maganda yung format or gumana sa kanya yung format ng mga podcast kasi yung podcast pwede mong i-clip tapos ipakalat. Ganun lang kasimple. Isang edit, 100 post basically, ganyan. So, this is what I'm trying to show you. So, kung sino makapag-catalog nito lahat na to, bibigyan ko kayo ng 1 day of work. Kasi I do not have the time for this. I would rather sleep. Ayan si Nico David nakapasok na sa algorithm ni Franklin Miano. So, look at this. Ang dami-dami niyan. Anyway, tuloy natin. Pero tama siya na at least yun yung pinaka-notable. I wouldn't say it as genius kasi a lot of people can spam accounts. People don't do it because mawawala yung authenticity ng trabaho mo. Yung quality ba? Kasi ako, personally, naniniwala ako sa quality over quantity. Okay. Kaya ako, merong isang account lamang sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, 2 yung account ko kasi mabilis sila mag-ban. Okay. Pag na-ban yung isa, lilipat ako dun sa isa. That's it. Tuloy natin. Totohanan ng But unrealistic, alam niyo naman sabihan, if it's too good to be true, then it probably is. Somewhere along sa MSB website, ang claim ni Franklin Miano is you'll get your first high-paying client in less than 15 days. Patay. That is simply not possible, okay? This is coming from a veteran sa BPO industry at ngayon ay nag-freelancing na. Bakit? And ako, as someone na may years of experience working with big international companies and writing for them, minsan may instances pa rin na hirap ako makahanap ng client. Now imagine nyo sarili nyo, bagong skill set na in-acquire nyo from the course, diba? Ano ka makakakuha ng high-paying client kung wala ka namang experience? Exactly. So bago natin ituloy ito, let me just add on yung thoughts ko dito. Kasi naintindihan ko na kasi kung ano yung outsourcing dati ako sa BPO, kagaya niya, nag call center din ako. So, ang tawag kasi doon, pagka medyo social ka and you don't want to be labeled as a call center agent, you're going to be called a BPO agent or BPO specialist. Yun yung mga tawag nila. Naalala ko na yung mga jargons nung araw yung mga call center jargon. So, BPO is business process outsourcing. Basically,
merong client na mag-handle ng kunyari tech support, customer service, ililipat nila yon sa mga company dito sa Pilipinas. Ngayon kasi mas on a macro scale, meron kang kumpanyang lalapitan dito, halimbawa ang Convergys, halimbawa ang Hinduja or nakalimutan ko na yung pangalan, yung nasa Libis. These are all businesses who handles outsourcing processes. Okay? So that's basically what outsourcing is. Kung gusto mo ng cheap labor, lipat ka sa third world country. That's all. That's all it is to it. Ngayon, that is the macro scale of things. Yun yung malakihan. Ngayon kasi may micro scale na. Ngayon, because thanks to the internet, meron ng mga sites called ano bang maganda? Upwork. Sige, Upwork. Ang Upwork kasi is a freelancing website kung saan yung client direkta na sa employer. Okay? Yung ginagawa ni Miano, ikaw ay magiging ikaw yung employer basically. Or ikaw yung yan ka. Tapos direkta ka na kay client. Yan yung hahanapin mo. Okay, so why is this very important to this topic na maintindihan nyo, mga kamatis, mga kaibigan? Kasi po, ngayon kasi, pag nakahanap ka ng client, mag-a-act ka as if ikaw si Convergys or ikaw si Hinduja or yung mga malalaking BPO nun at kukuha ka ng empleyado mo to meet the client's need. Okay? Ang problema lang dito, kasi I'm talking to a lot of freelancers ngayon and magkakaroon tayo ng content in relation dito para makita nyo talaga kung ano tong negosyo na to na ginagawa ni Franklin Miano as if na napakadali. Okay? Kunyari si Garawi. Si Garawi, kilala nyo naman yon or yung isa sa kaibigan ko sa dito sa YouTube. Freelancer siya as artist. Ito kasing si Kuya, copywriter siya. Okay, so ito writer, yung isa naman artist. Meron silang quality of work na kailangan nilang i-maintain para ma-keep nila yung mga client nila. Pag bumaba yung quality of work nila, malamang aalis yung client. So people like Garawi, they don't look to outsource their job to other people. Bakit? Kasi maiiba yung style, maiiba yung kalidad ng gawa nila. Gets? Yun yung isang problema. Ngayon, kung isa ka lang, kung tamang ang papasukin mo lang yung freelancer para maghanap ng people like Garawi or si average Pinoy YouTuber, baka tampaling kanyang mga yan. Kasi may skill set kami. Ba't ba meron kaming sa sarili namin and mas alam namin yung industriya. Bakit naman kami magpapayag sa'yo na 17 years old or 16 years old ka? Tapos meron kang hirap ka mag-English. And wow! Seashells. Celsius. Di ba? Walang ganun. So, yung mga yon, sila na lang yung mag-outsource to people na at their level. Kasi mas ma-determine nila yon dahil matagal na sila sa industry. May skill set na sila. No amount of tuition fee, 7,000 galing dyan sa MSB, can replace yung knowledge ni Garawi at saka nitong si average Pinoy YouTuber. Kuha nyo. Okay, so tuloy na natin. So yun yung pinaka-importanting bagay na kailangan yung malaman para alam nyo na yung mga claims ni Franklin Miano, dun pa lang tapos na. Pero hindi. Sabi ko nga sa inyo, i-slow cooking natin yan dahil marami pa rin hindi nakakaintindi nito. Dahan-dahanin natin as good as it gets. Tuloy. You can build yourself up to a degree na respectable kayo sa profession nyo. It would take years. Similar sa pagkuha ng typical 9-to-5 job. Merong fields na nagpe-pay more than others, especially video editing and graphics design or even copywriting. Yan, di ba? Si Garawi at saka siya. Exactly. Or si Comicsman din. Si Comicsman kasi graphics design si Comicsman eh. So, basta tinatanong ko sa niya, bro, ba't di nyo pina-outsource yung trabaho nyo? Kasi ngayong quality of work, kailangan ma-maintain namin yon. Gets? Parang ako, isipin nyo, yung kapatid ko yung papalit ko rito. Siyempre, magagalit kayo, nasa si Nico David. Gets nyo? Ganun lang basically ang outsourcing. Ang problema kasi doon sa mga nagiging estudyante ni Franklin Miano, they do not have real world experience. Kaya, nalaman naman natin kila Ma'am Dolores, di ba? Ang daming pumapasok dito na bogus yung credentials. And alam niyo, meron din tayong ebidensya that this Franklin Miano person is
using fake resumes. Ilalagay niya yung 10 business niya doon. Sinabi niya yon, di ba? So, see what's happening here, mga kamatis, mga kaibigan. We are in a pivotal moment in time sa ating buhay ngayon. This is not just content only. Ang nakakatakot kasi dito na effect, if you're going to yung long-term effect nito, baka ma-turn off yung mga possible clients for people na magagaling. For people like Garawi, for people like average Pinoy YouTuber, for people like Comicsman, na mga freelancer sila. Gets nyo? This is how serious the matter is. So, you're telling, tas yung mga sims ni Franklin, no, ako lang yung malakas ang loob at saka marami kong oras. Kung gusto niya ng demandahan hanggang dulo ng walang hanggan, walang problema. We are ready for that. Okay? And siya din dapat ready. Kung kaya niyang mag-flex ng abogado, partida, hindi pa ako nagfe-flex niyan. Pero makikita niya, tuloy. Pero sa dinami-dami ng freelancers sa buong mundo, hindi lang sa Pinas, buong mundo. Paano kayo maging standout sa crowd after finishing MSB? Kung ang focus lang ng course na yun is not even about the skill itself, but more on about making it and scaling it into a business. Imagine na build up na kayo ng portfolio nyo and mataas na rates nyo. For example, ang typical singil nyo sa client nyo is 50,000 pesos per video editing. Ayan na. Hindi ba outsourcing an entry-level freelancer may not deliver the same quality as you can? Let's spend ka ng couple of weeks or months para i-train yung entry-level freelancer na yon to have the same editing style as you. Papaano kung bigla na lang din umayaw yung in-outsource mo kasi natuto na siya, diba? Mag-isa lang siya humanap ng client niya. Ano na? Hanap ka naman bago, training na naman, tapos ganun ulit. Anyways, okay, so hindi ko na itutuloy ito, panoorin nyo na lang ng buo. So, you get the gist, mga kamatis, mga kaibigan, of what this person is trying to tell you. Ngayon kasi natutuwa ako, dumadami na tayo dito sa laban natin. And I would like kasi maraming freelancer talaga na gusto magsalita. Dati si Ma'am Dolores lang. Ngayon, nandito na si average Pinoy YouTuber. We're going to try to consolidate all the people who's trying to speak up dito. Okay, ganun talaga mga kamatis, mga kaibigan. Kailangan nating labanan yung ginawa ni Franklin Miano. Ang dami niya. This is an organized spamification of TikTok. And pag-uusapan natin yan sa ibang araw. Kung sino ang mauuna, guys. Wag nyo naman gawin kasi yung pag nakita nyo lang, gawin nyo lang. Pero pag yung gawin kasi gusto nyo, isa lang yung mababayaran ko dyan. So, isa lang yung gagawa dapat. Ang dami talaga. Napakarami, hindi matapos-tapos. Pagka ginanon ko, hindi matapos talaga. Tinry ko ito isang araw. Ang hirap. So, i-outsource ko na lang doon sa may 8 hours na magsayang dito. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, please watch po Average Pinoy YouTuber. Bagong-bago yung kanya. Ako yung unang subscriber mo, tol. Maraming salamat dito sa very insightful mo na ginawa. And hopefully, mabigyan mo pa kami ng ganitong klaseng quality content. Gege, mga lord.